Ani-chan. Sa mundong puno ng iba't ibang mga nilalang gaya ng mga ibon, hayop, botanikal na nilalang, isda, insekto, diwata, espiritu, at tao, ang nilalang na naghahari sa kanilang lahat ay ang makapangyarihang dragon. Sa pamamagitan ng mga pakpak na maaaring humawak sa hangin, mga kuko na maaaring makahiwa kahit sa pinakamatigas na materyales, at hininga ng apoy na maaaring mag-abo sa mundo, walang duda na ang dragon ay isang maalamat na hayop na karapat-dapat sa trono nito. Napakabihirang makatagpo ng dragon na wala sa mga bagay na iyon, ngunit sa kwentong ito, isa ang bituin. Ang kawawang Letty ay nagkakaroon ng isang kakilakilabot na araw. Nagsimula ang lahat ng kailangan niyang protektahan ang itlog ng kanilang makapangyarihang pamilya ng dragon. Medyo madali, tama ba? Sa kasamaang palad, nakatulog siya, at ninakaw ng isang mangangaso ang itlog sa ilalim mismo ng kanyang ilong. Hanggat gusto niyang makuha ito, si Letty ay walang iba kundi isang walang pagtatanggol, duwag na dragon na hindi man lang makalapit sa mangangaso. Kaya, umuwi siyang walang laman at hinarap ang galit ng kanyang ama, na tinawag siyang kahihiyan sa lahat ng dragon. Ouch! Sinabi sa kanya ng kanyang ama na kung gusto niyang maging anak niya, kailangan niyang mabuhay ng nakapag-iisa. At iyon ang dahilan kung bakit narito siya ngayon, nag-iisa at iniwan na walang matatawagan. Habang tinitingnan niya ang kanyang ID card, iniisip niya kung paano mabubuhay siya sa labas sa kagubatan. Oo, isa siyang dragon, ngunit sa mga estatistikang iyon, at hindi banggitin ng isang napakalaking larawan, ano ang magagawa niya? Nagsimulang magtanong si Letty kung bakit ipinanganak pa siyang dragon at nagsimulang umiyak ng mapagtanto niyang, matapang lang siya sa kanyang mga panaginip. Naniniwala siyang nakatadhana siyang gawing isang medyo cool-looking gear. Pero, hindi naman iyon masama. Maluha-luha siya, tumangala siya sa langit at nagnanais na magkaroon siya ng magandang pugad na mapagtatagwan niya. Teka, iyon talaga ang kailangan niya. Habang binabasa ang kwento ng The Three Little Trolls, iniisip ni Letty kung paano kailangan niyang maghanap ng sarili niyang ligtas na pugad. Ang tatlong maliliit na troll ay ang pinakamahina sa mga mandurumog, ngunit sila ay nagsama-sama at nagtayo ng isang di mapasok na kuta kung saan walang sinuman ang makakapatay sa kanila sa kanilang pagtulog. Kung makukuha ni Letty ang sarili niya, makakaligtas siya sa pamumuhay ng mag-isa. At ito ang simula ng kanyang pakikipagsapalaran sa pangangaso ng bahay. Ang unang hinto ni Letty ay sa Dwarven City, Zolota Mine. Dahil alam niyang magaling ang mga dwarf sa pagtatayo ng mga bahay, naisip niyang maaari siyang humingi ng tulong sa kanila. Ngunit sa sandaling magpakita siya, hinuhuli nila siya sa pag-aakalang magnanakaw siya ng kanilang ginto. Kaya ngayon siya ay umiiyak sa isang hola habang ipinagdiriwang ng mga dwarf ang kanilang planong pagsasagawa ng vivisection sa kanya. Nagtantrum si Letty, na tinatawag ang kanyang nanay at tatay habang tinatapakan niya ang kanyang mga paa. Sinusubukan ng pinuno ng mga dwarf na makipag-usap sa kanya, sinasabing itatayo nila siya ng bahay kapalit ng ilang bagay. Nagbebenta ang mga dragon mat sa mabigat na presyo, kaya kakailanganin nila ang kanyang mga kuko. Sigurado, maaaring bigyan sila ni Letty. Susunod, kailangan din nila ang kanyang mga sungay. Okay, mabibigyan sila ni Letty ng mga tip. Pagkatapos ay kakailanganin din nila ang kanyang buntot at mga pakpak ano. Natapos na ang dwarf sa pag-enumerate, sinabing kakailanganin din nila ang ilan sa kanyang mga organo, tulad ng kanyang puso. At doon sila gagawa ng magandang pahingahan para kay Letty. Sa katunayan, isang lugar kung saan siya makakapagpahinga, sa kapayapaan. Kung tutuusin, maaaring maging isang magandang gamit si Letty, ha? Habang iniisip ng dragon kung ano ang magagawa niya para makatakas, binuksan ng dwarf ang kandado ng hola, nagbabala sa kanya na huwag subukang tumakbo palayo sa kanila. Ngunit sa sandaling bumukas ang gate, sumigaw si Letty, may nagnanakaw ng ginto mo. Iyan ang pinakamatandang trick sa libro. Walang paraan na mahuhulog dito ang mga dwarf. Sa tingin ni Letty, tiyak na tapos na siya, ngunit ang mga dwarf ay nakakagulat na nagulat, kaya tumakbo siya para dito. Habang hinahabol siya sa kagubatan, nakatagpo siya ng mga mangangaso sa daan. Nakulong si Letty at wala nang matatakbuhan, ngunit sa kabutihang palad, nakalabas siya ng buhay kapag nakipag-away ang mga dwarf sa mga monster hunters. Habang siya ay umiiyak sa kagubatan,
nag-iisip ng paraan upang mabuhay, dalawang magagandang harpy, o harpya, ang lumipad pababa sa kanya. Inaalaw nila siya, nagtatanong kung ano ang nangyari. Ikinwento sa kanila ni Letty ang tungkol sa kung paano siya itinaboy palabas ng kanilang tahanan. Ang mga mabait na harpies ay nag-aalok sa kanya na manatili sa kanila dahil ang kanilang pugad ay walang laman pagkatapos umalis ang kanilang mga anak. Ngunit kahit gaano kasaya si Letty tungkol sa alok, agad siyang nahaharap sa isa pang problema. Ang mga pugad ng mga harpies ay nasa ibabaw ng isang napakalaking puno, na nangangahulugang kailangan niyang lumipad. Walang problema, siya ay isang pulang dragon, kaya lang niyang talunin ang kanyang mga pakpak at lumipad kasama ng mga harpies, di ba? Mali, walang naka-unlock na pagkilos na lumipad si Letty, kaya hindi pa talaga siya makakalipad. Ang napakakaunting mga aksyon na maaari niyang gawin ay, buntot nanginginig, tumalon, at tumakbo ng paalis. Nagpa siya ang mga harpies na tulungan siya, dinala siya sa tuktok ng isang bangin. Pinasaya nila siya, tinatawag siyang kanilang maliit na butiki at ang little dragon na magagawa. Ang kailangan lang niyang gawin ay lumipad ng diretsyo sa mga pugad, kakayanin niya talaga. Pinuksan ni Letty ang kanyang mga pakpak at pumailang lang sa ilalim ng sikat ng araw, diretsyong nakatingin sa kanyang destinasyon. Ngunit lahat ng hagijek at pagkahilo ay nawala nang bumagsak siya sa lupa pagkalipas ng ilang segundo. Nagtatawanan ang mga harpies. Well, ang butiki ay hindi maaaring lumipad pagkatapos ng lahat. Biglang nag-isip ang mga harpies ng ibang paraan para sa kanya. Sinabi nila kay Letty na pumunta sa lambak sa kabila, kung saan makakahanap siya ng isang higanteng puno ng oak na tinitirhan ng mga duwende. Tinitiyak nila sa kanya na siya ay tutulungan doon at ipapabati ang kanilang pagbati habang umaalis ang dragon. Nang gabiling iyon, nakita ni Letty ang kanyang sarili na nakabitin ng nakatalikod, na nakadina ang isang paa sa isang puno. Lumilitaw ang mga duwende at tumitig sa panoorin na nasa harapan nila. Well, may isang bagay na hindi nila nakikita araw-araw. At kaya, isa sa kanila ang nagdeklara ng pagbabalik ng dragon steak sa menu. Ang kawawang Letty ay hindi makapagpahinga. Sumisigaw siya na ayaw niyang mapabilang sa menu, at ang mga duwende ay umupo sa balikat ng isa't isa upang abutin ang kanyang mukha, nagtatanong sa kanya kung bakit siya nasa kanilang turf. Ipinaliwanag niya na sinabi sa kanya ng mga harpies na magiging ligtas siya rito at ipinapadala nila ang kanilang pagbati. Sa sandaling marinig ito ng mga duwende, ligtas nilang pinabayaan si Letty. Hindi nila mabibigo ang magagandang flying babes. Nang sa wakas ay nakahiga na siya sa lupa, tinanong siya ng isang duwende kung ano ang kailangan niya. Kaya't ikinwento niya ang kanyang mahabang kwento tungkol sa pagiging inabandonan niya at kailangan niya ng lugar na matutuluyan. Ngunit hanggat gusto ng mga duwende na tulungan siya, ang mundo ay tila baluktot para sa isang malaking ass dragon na humingi ng tulong sa mga trash mob goblins. Oh, trust me, alam ni Letty. Malungkot na tinanggihan siya ng mga duwende, na sinasabi sa kanya dapat siyang maghanap ng lugar sa ibang lugar. Pinapaalalahanan din siya ng pinuno na magkaroon ng kaunting kumpiyansa. Isa siyang dragon, for God's sake, sa pagpapatuloy ng kanyang paglalakbay, natagpuan ni Letty ang kanyang sarili sa isang lawa kung saan nakilala niya ang isang sahuagin. Magalang siyang humihingi ng tulong sa pabahay, at mabait na sinabi sa kanya ng sahuagin na maaari siyang tumira sa kanila kung ayos lang sa kanya ang lokasyon. Medyo lumangoy, pero welcome siyang manatili. Tuwang-tuwa, nagpasalamat sa kanya si Letty at sumisid sa tubig. Makalipas ang ilang sandali, bumalik ang dragon sa ibabaw, hinahabol ang kanyang hininga. Umihingi siya ng paumanhin sa sahuagin, at sinabing nakalimutan niyang hindi pa siya naligo. Baka subukang tandaan iyon bago sumabak sa ulo, Letty. Muli, nabigo siyang makahanap ng matutuluyan. Iminumungkahi ng sahuagin na magtungo siya sa silangan kagubatan, kung saan makakahanap siya ng karampatang arkitekto na tinatawag na Daria, Jarya. Ang magandang duwende na ito na kumikita sa construction at real estate ay siya rin ang nagtayo ng bahay ng sahuagin. Puno ng pananabik, kinuha ni Letty ang flipper ng sahuagin at nagpasalamat sa kanya habang tumatakas siya sa silangan. Isang maikling paglalakbay at sa wakas ay makikita na niya ang tahanan ng kanyang mga pangarap. Or at least yun ang naisip niya. Buong araw si Letty sa pagtatanong sa mga gnome at maging sa isang mangangaso ng direksyon. Bumuhos ang ulan, sumikat ang araw,
at sa wakas, nakakita siya ng mukhang mahiwagang puno. Ito siguro ang lugar na hinahanap niya. Ngunit habang nakakaramdam siya ng ginhawa, narinig niya ang mga mangangaso na dumarating. 4 na nagpapakilalang bayani ang lumitaw sa kanyang harapan, nakapansin-pansing nag-aanunsyo na lilinisin nila ang lupain ng kanyang maruming kaluluwa. Nagsimulang lumingalinga si Letty at nagtanong sa isa sa mga bayani, si Eric, kung nasaan ang mga nakatagong kamera. Oo, masyadong dramatic yun para maging totoo. Nagalit si Eric na sinasabing hindi ito reality palabas sa TV. Itinutok niya ang kanyang espada kay Letty, ngunit nalilito pa rin ang dragon. Walang ibang tao doon, Letty, tiyak na pinag-uusapan nila ang pagbagsak sa iyo. Pero bakit? Si Eric at ang kanyang partido ay hindi mangangaso, kaya bakit gusto nila siyang patayin? Well, ito ay dahil sila ay mga bayani. Hindi makapaniwala si Letty. Pinangalanan nila ang kanilang sarili na. Nakakapanghinayang tawagin ang iyong sarili na isang bayani kapag ang iba ay dapat na nagsasabi niyan, tama ba? Inis na sinabi ni Eric sa kanya na ito ay titulo ng trabaho. Lalo pang iniinis ng dragon ang mga bayani kapag sumagot siya, kaya inaatake siya ng mga ito. Habang hinahampas ni Eric ang kanyang espada, matagumpay na nakaiwas si Letty, at ang bida ay nagngangalit. Ipinaliwanag ni Letty ayaw niyang makipag-away at gusto lang makahanap ng tahanan kung saan siya mabubuhay ng payapa. Sinabihan siya ni Eric na tumahimik. Wala silang pakialam tungkol sa pangyayari, sinusunod lang nila ang kanilang kagustuhan. Manamham, sobra sa pagiging bayani, ha? Sinabi ng lalaki na ang pagpatay sa isang dragon ay magbibigay sa kanila ng kaluwalhatian na tumayo sa itaas ng lahat ng mga bayani. Habang naghahanda ang kanilang partido na atakehin siyang muli, sumigaw si Letty, tulong. Sa isang lugar sa gitna ng kagubatan, narinig ng isang duwende ang kanyang pakiusap. Habang ipinuputok ng bayani ng mamamana si Letty, lumakad ang duwende patungo sa kanila, naglabas ng isang mahiwagang libro mula sa hangin. Sa sandaling makita ng mga bayani ang duwende, lahat sila ay mukhang takot na takot. At bago pa man nila masabi na siya ang demonyo nang nasusunog na sila sa apoy. Hindi mahilig sa mga bully ang duwende na ito, sigurado iyon. Tinatawag niya silang mga kakilakilabot na bayani na walang pakialam kung sino ang masasaktan nila habang nawawala ang libro sa kanyang kamay. Pinapanood ni Letty ang lahat mula sa likod ng isang puno. Kapag tinanong ng duwende kung ayos lang siya, umaalis ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan literal. Isang dragon na nahimite. Well, may tanawin na hindi mo nakikita araw-araw. Lumapit ang duwende sa kanya at nagtanong kung saan siya galing, ngunit si Letty, na hindi pa nakakabalik sa kanyang katawan, ay sumagot ng, tahan na. Ano, gusto ko lang umuwi, at nawala na naman siya ng malay. Nang magising si Letty, nakita niya ang duwende at tinanong kung sino siya. But then, bigla niyang naalala ang eksena kanina. Ito ang duwende na pumatay sa mga bayani. Sa takot, muli siyang nagtago sa likod ng puno. Nagtanong muli ang mahinahong duwende kung okay lang siya, at humingi ng paumanhin si Letty, nagpakilala at nagpasalamat sa duwende sa pagligtas sa kanya. Ipinaliwanag niya na siya ay nasa lugar na naghahanap ng isang, may kakayahang arkitekto ng duwende, na makakatulong sa kanya na makahanap ng tahanan. Sinabi sa kanya ng duwende na nagkataon, na walang pakialam na ipinakilala ang kanyang sarili bilang si Daria the Architect. Nagtagal si Letty para mag-load. Nang sa wakas ay napagtanto niya ito, sumigaw siya, pakihanap ako ng bahay. Agad na sumang-ayon si Daria, at nagpapasalamat si Letty sa langit. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Daria na mayroong napakaraming opsyon na dapat isaalang-alang. Gusto ba ni Letty na magtayo ng sariling tahanan? Gusto ba niyang bumili ng dati ng bahay? O gusto niyang umupo sa isang may-ari ng ari-arian? Nagpatuloy si Daria, na sinasabi kay Letty na siya ay parehong rehistradong arkitekto at isang lisensyadong ahente ng real estate habang iniaabot ang kanyang business card. Habang binabasa ni Letty ang card, napansin niyang sinasabi rin itong si Daria ay isang demon lord. Sabi ng duwende, oo, isa rin ito sa mga trabaho niya. Tuwang-tuwa si Letty, dapat si Daria ang demon lord ng real estate. Oo, itong kawawa, walang muwang, sheltered dragon. Pero kung iyan ang gusto mong paniwalaan, Letty, then sure,
Hindi nag-aksaya ng oras si Daria at agad nagtanong kung anong uri ng tahanan ang interesado si Letty. Nahihiyang sinabi sa kanya ng dragon na gusto niya ng isang maaliwalas na maliit na kubo. Ngunit hindi kumikibo si Daria at sinabi kay Letty na hindi siya kasya sa isang bagay tulad niyan. Ini-sketch niya ang maliit na bahay at ipinaliwanag na hanggat gusto niyang matupad ang kagustuhan ng dragon, ang simpleng disenyong tulad niyan ay magiging maluwag sa seguridad. Kung ang isa pang partido ng mga bayani ay dumating sa kanyang bahay, kung gayon siya ay parang patay na. Nagulat si Letty, ibig mong sabihin, marami pa sila dyan. Oo, paliwanag ni Daria, talagang marami pa sa mga epitome of cringe na nakatago sa paligid. Sinabi ni Letty na masama ang pakiramdam niya para sa mga tao. Hindi ako makikipagtalo dyan, kaibigan ko. Sinabi sa kanya ni Daria na ang mga mangangaso ay dalubhasa sa pangangaso ng mga hindi tao, ngunit ang mga bayani ay uhaw sa dugo ng mga makinang pamatay. Sila ay nagnanakaw, pumatay, pandarambong, at tumulong pa nga sa mga kudeta sa politika. Ang listahan ay nagpapatuloy, wala pang sapat na oras sa isang araw para isa-isahin ang kanilang mga krimen. Oo naman. Anyway, back to business. Sinimulan ni Letty at Daria ang kanilang paglilibot sa mga bahay gamit ang Temple of Fall. Isa itong napakalaking istruktura, masyadong napakalaki kahit para sa isang dragon na tulad ni Letty. Ipinaliwanag ni Daria na ang 27 taong gulang na istruktura ay kahawig ng mga sinaunang templo. Ito ay itinayo para sa makapangyarihang mga naninirahan at nagtataglay ng maraming kontra-hero na mga hakbangin. Pumasok sila sa lugar, at namangha si Letty. Mayroong maraming espasyo para sa isang tao lang, o dragon. Habang nagsisimula pa silang maglakad papasok sa loob, binalaan siya ni Daria sa kanyang mga hakbang dahil maaaring hindi niya sinasadyang mag-activate ng bitag. Oo, huli na para dyan. Bumagsak si Letty sa sahig, sa antas ng B1F. Ipinaliwanag ni Daria na walang mali sa bahay. Isa lang itong piitan sa ilalim ng lupa na nilagyan ng mga anti-hero traps. Ang bahay ay may 4th na palapag, at ang bitag sa unang palapag ay para protektahan ang unang palapag na tirahan. Ang natitira sa istruktura ay itinayo tulad ng antlion pit na maghuhulog ng mga nanghihimasok sa mga antas ng basement kung saan maaaring mangyari sa kanila ang ilang partikular na mga bagay. Karamihan sa mga mangangaso na pumapasok ay hindi nababalik. Habang patuloy na nililibot ni Daria si Letty, nakatagpo ang dragon ng sakuna. Sa isang punto, iniisip niya na baka niloloko siya ni Daria kapag tinuruan niya kung paano magbukas ng pinto, kaya kabaligtaran ang ginawa niya. Lumalabas, hindi nagbibiro ang duwende, at sa halip ay nahulog si Letty sa isa pang bitag. Kapag sa wakas ay naabot na nila ang antas ng B3F, nagtanong si Letty kung maaari silang magpahinga. Sumang-ayon ang duwende, at itinuro ang hilang spring na nagkataong nasa basement level din iyon. Ang nasa sabik na dragon ay tumalon, nagpapahinga sa tubig. Tinanong niya si Daria kung hindi yun magagamit ng mga bayani para pagalingin ang kanilang sarili. Ginawa ito muli ng duwende nang may huling babala habang ipinapaliwanag niya na ang spring ay may mga sensor na magdedetect kapag may tao na nasa tubig at itataboy ang mga ito. Perpekto, nandyan ang ating kaawa-awang si Letty sa kanal. Sa kabutihang palad, ini-teleport siya ni Daria pabalik sa lupa bago siya malunod. Kumusta ang karanasan mo? Tanong ng Demon Lord kay Letty. Well, ngayon alam na niya kung ano ang pakiramdam ng isang patay na gold pies. Siya nagtatanong kung ano ang maaaring nangyari kung hindi teleport siya pabalik ni Daria. Sinabi sa kanya ni Daria na may ilang bagay na mas mahusay na hindi alam. At iyon ang nagtatapos sa pagpapakita ni Daria ng mga anti-hero traps ng istruktura. Ngayon ay kailangan nilang bumalik sa unang palapag sa pamamagitan ng obstacle course. Iniisip ni Letty, ito ba ay isang arko ng pagsasanay o ano? Bueno, ayaw ng dragon na bumalik paakyat sa parehong proseso na kanyang binabaan, kaya susubukan niyang umakyat sa pader sa halip. Bago siya magsimula, nagtanong si Daria kung ang paglipad pataas ay medyo hindi matino. Oo, iyon na sana. Hindi naman kasi marunong lumipad si Letty. Iniisip lang niya na ang paglipad ay hindi matino, totoo. Habang umaakyat ang dragon, sumisigaw siya sa sarili, huwag kang tumingin sa ibaba, hindi ako tumitingin sa ibaba, habang si Daria ay tahimik na nakaupo sa kanyang buntot.
Biglang lumitaw ang ilang bayani sa ibaba nila, nag-iisip kung paano tatakasan ang istruktura. Nasa sabik sila kapag nakita nilang umaakyat si Letty at naghahanda na barilin siya gamit ang isang arrow. Ngunit bago nila magawa, hinarap sila ni Daria at sinabihan silang huwag humadlang kay Letty. Ang tatlong bayani ay mayabang na binaril si Daria, at hinarangan ito ng duwende gamit ang kanyang mahiwagang aklat. Pinabalaan niya silang muli na huwag humadlang kay Letty habang pinipitik niya ang kanyang daliri at nawala silang lahat ng sabay-sabay. Walang ideya si Letty kung ano ang nangyayari sa kanyang likuran habang patuloy siyang umaakyat. Nang nakapikit, sa wakas ay nakarating na siya sa tuktok at tinanggap siya ni Daria. Pinupuri siya ng duwende sa kanyang pagsusumikap, at naantig si Letty nang tapikin ni Daria ang kanyang ilong. Ngunit mabilis na nawala ang sandali nang bumalik si Daria sa negosyo, nagtatanong kung gusto ni Letty na mag-alok para sa property. Mabilis na sinabi ng dragon, hindi, salamat. Hindi talaga siya maaaring manirahan sa isang bahay na puno ng mga patibong at bitag. Pagkatapos ng parang pagsasanay na paglilibot sa bahay, masakit ang mga kalamnan ni Letty sa loob ng maraming araw. Gusto lang niyang makahanap ng bahay na perpekto para sa kanya. Kaya naman, ipinagpatuloy ni Daria at Letty ang paghahanap ng bahay ng dragon na may mas mataas na pag-asa.